binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Oo, yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Samin, Doon sa kanyang pag-interpellate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Oo. Magandang araw po mga ka-Life and Things. Sa episode ng Saganang Mamamayan noong January 23, 2026, isa sa pinakamainit na usapin ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa Minority Report ng Senado sa flood control investigation. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kanyang pananaw, ang kahalagahan ng Minority Report, at ang tensyon sa pagitan ng majority at minority sa Senado. Unahin natin ang kaunting background. Ang Senado ay nagsasagawa ng investigasyon sa di umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Maraming proyekto ang inakusahan ng pagiging ghost o substandard at nagdulot ito ng malaking kontrobersya sa publiko. Dahil dito, ang minority bloc sa Senado, kung saan kabilang si Senator Marcoleta, ay gumawa ng kanilang sariling Minority Report. Layunin ng dokumentong ito na ilabas ang pananaw ng minority, lalo na ang mga findings na hindi naisama sa opisyal na report ng Majority Committee. Ngunit hindi natuwa si Senator Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tinawag niya ang Minority Report na invalid at disrespectful at sinabi niyang dapat itong itapon. Ayon kay Ping Lacson, ang isang ulat ng Senado ay dapat pirmahan ng majority at dumaan sa tamang proseso bago maipalabas sa publiko. Para sa kanya, ang paglabas ng Minority Report ng maaga ay labag sa Senate rules at kawalan ng respeto sa institusyon. Dito pumasok si Senator Marcoleta. Ayon sa kanya, hindi patas ang pag-label ni Lacson sa report bilang basura. Sabi niya, dapat munang basahin ang ulat bago husgahan. Ipinaliwanag din ni Marcoleta na ang Minority Report ay legitimate na alternatibong dokumento na naglalaman ng mahalagang impormasyon mula sa mga pagdinig at maaaring makatulong para mapabilis ang paggawa ng opisyal na report ng Senado. Dagdag pa niya, bakit nga ba hindi pa nailalabas ang opisyal na report sa kabila ng maraming pagdinig? Ipinapakita nito ang pangangailangan ng transparency at accountability sa publiko, lalo na sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Makikita natin dito ang dalawang pangunahing tensyon. Una, proseso versus pressure. Ang majority ay nakatutok sa tamang proseso, habang ang minority ay nakatutok sa accountability at mabilisang aksyon para sa publiko. Pangalawa, otoridad ng institusyon versus opinyon ng publiko. Ang Senado ay may sariling rules para sa legitimacy ng mga ulat. Pero ang paglabas ng Minority Report ay isang paraan ng minority para ipakita sa publiko ang kanilang findings at para mapanagot ang mga sangkot. Ang tugon ni Marcoleta ay nagpapakita ng isang mahalagang punto. Sa kabila ng procedural rules, may karapatan ang minority na magbigay ng alternatibong pananaw
lalo na kung may delay o opasidad sa opisyal na report. Sa madaling salita, ang sinabi ni Senator Marcoleta tungkol sa minority report ay hindi lang simpleng pagtutol sa majority, kundi pagpapakita ng commitment sa transparency at accountability. Sa mga susunod na linggo, makikita natin kung paano tutugon ang Senado sa ganitong uri ng tensyon at kung paano maaapektuhan nito ang public perception sa investigasyon. Ito po ang analysis natin sa Minority Report at sa sinabi ni Senator Marcoleta. Kung gusto niyo po ng mas detalyadong breakdown sa mga claims sa ulat, i-comment lang po sa baba. Habang nihanda po nila, bigyan niyo lang po kami ng konting background. Ano ba itong Minority Report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay, tagapakinig. tinawag naming, lalo na ako, tinawag kong Minority Report dahil wala pa nga silang Majority Report. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Oho. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa eh. Hindi na po. Hindi nga rin po niya pinasin. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? Oho. At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng Minority Report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganon, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Opo. Ayun. Kaya kailangan Marinig mo nang natin. makita at marinig natin ito. Ano ba ang dahilan? Bakit inunahan nyo na po, no? Oh. Ilang pages po ito, Sen? 500 plus? Ba't ganun ba kadami po? Yung 567 ata o 576. 567 pages. Yung mismong report, mga 103 lang yon. Oho. Yung mahigit na 450, mga exhibits yun eh. Mga annexes. Opo. Oo. Ayun. Pero ito po, ano ang nahagip? Di ba, nung chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, hanggang napaltan kayo, ilang pagdinig ito sa nakapaloob dun sa committee report ninyo? Bago ko sana sagutin, kaya nga gusto ko makita nyo muna yun eh. Opo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So tatlo. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. 2. Oho. Kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. Nakapaloob ba doon? Paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon? Hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Hindi ba? Samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabmit ng mga resource persons. Sa mga kapatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang hinahanda nila. Oo, Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo.
Oh, partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan eh. Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan ba gagawin yung yung report na sinasabi na yan? Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Ang mga tao, Jen, Nelson, naghahantay. Nagagalit sa nangyari sa kabangbayan. Ano? Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Oho. Pagod na sila ng kahihintay. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yun, makatulong sa kanila. Dahil yung pinanggalingan naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Oho. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag Oho. at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Oho. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. Ipinresent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, yung party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang At pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama, opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganun, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. Oho. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. At Opo. ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. Bakit sasabihin mo na Parang basura yan? pambabastos to. Sabi ito Sen, sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members? So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang mga binanggit niya. So mukhang... Yes, sir. Anong masasabi mo ron? Oho. Kaya binanggit kanya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man lamang. Oo nga. Anong disrespect doon? Oho. Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Doon sa nakita namin, sa aming palagay ay eto na Opo. ang mga lumabas doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na pala, Sen. Okay na rin po yung video. Sige. I-play natin para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige po. Pero sa may partial report na ba? Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before
before mag-break noong December. Tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Oh. Ayun pala. Sa liwanag ng pangyayari na yon na sinabi niya, tinatanong siya kung meron na silang partial report. Oo. Dinadrop na raw. Dinadrop na raw. At ang pangako nila, sa pamagitan ng kanyang mga staff, bago mag-break ang December, sabi niya, makakapagpalabas sila. Opo. Okay na magsabi, meron ba? Inamin niya pati yung sarili niyang mga tauhan, puro mahihina. Ay, kailan kayo maglalabas? Oho. Nelson, Jen, Opo. tingnan mo nangyari sa Kabangbayan. Nilimas. Oho. Ang tao nagagalit. Ang puot ay namumuo sa kanilang mga dibdib. Naghihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Pero saan ito pong presko niya ito? Pagkatapos po ng presko niya, Senadora Amy, noon pa po itong presko niya ito? Bago pa yan eh. Bago mag-December break ang Ay, ito sinasabi. pala. Okay. Kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang inihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang, before December break. Opo. Oo. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. yung minority, iba yung sa amin. Yun na nga po. Ang Oo. tinatanong siya, meron na po ba kayong report sa Blue Ribbon Committee? Dinadrop na. Oho. Partial lang. Pero wala nga. O, ang tanong ngayon, kung dinadrop at hindi nyo pati partial, hindi nyo labas-labas, kailan ba yan? Naghihintay yung mga tao? Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Para sa ganun, wala lang. Sa kasasawa ng tao, hanggang sa mawalan sila ng interes, yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Sen, itong kanyang reaksyon, sabi niya, walang naunang minority report, Yeah. walang pang media. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Kahit anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas namin sa media dahil nga gusto namin makapaglabas sila ng report kagad sa lalong madaling panahon. Hindi ba? Bakit sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin ganon? Hindi. Oho. Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang Kabangbayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Oho. Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganon, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Oho. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala bang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. Oo. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami? Kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Ano nga, oo. Parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial eh. Si dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan eh. Nag-comment din ba siya? Oo. Ang sabi naman niya, Senador Rodante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Oo. Alam mo kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomment eh. Aha. Yun ang respeto. Aha. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules eh. Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Ah, Yes po. Ang oo. problema namin, wala eh.
Hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Jen. Ayun, no. Sa Lalo taong ba- siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi, kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap, tahimik yun eh. Opo. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila, kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to eh. Opo. Di ba? So ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na, hindi, pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan ninyo kami, nakagawa na kami. Oho. Anong masama doon kung halimbawa, binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, ayun kung binasa niya, sapagkat meron siyang kopya. Siyang kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kaagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Oho. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects. Oho. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report man lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Sana. Kasi baka makatulong pa po yung inputs ninyo. Hindi, tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Oho. Oh. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Opo. Nung tanungin kami ay, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Oho. Kako Septyembre pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Oho. Meron sila kakong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrobe ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya nga ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Oho. Pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, at dinideliberate yung DBCC budget. Yes po. Kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion. Sabi ng ganon. Hindi po ganon ang talaga nangyari. Merong 100 billion sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi nga napanood niya. Napansin mo namin 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Yes. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay
parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Oho, yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Samin, aha. Doon sa kanyang pag-interpellate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Oho. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigation sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kagad eh. Oho. May conclusion na. Parang may conclusion na siya na yung sinabi ni Adrian, sinabi ni Saldico, Saldico. na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niya kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Opo. Meron pang nagpupunta sila sa parking. basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Traigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Bakit magpapalit sila? Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Totoo po. Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Traigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw binigay niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Traigib? Hindi po totoo yan. Oho. Ganun lang kasimple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Oho. Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek pinatawag Bersamin? po yan, Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? Oho. So ano yung tinawag niya? Dalawang babae nakatakip ang mukha. Kung may opinion po kayo tungkol sa isyong ito, ilagay lang sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga usaping mahalaga sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang Life and Things channel na nagsasabing mas maganda ang may pakialam kesa sa walang alam. Hanggang sa muli!